Sa video na ito mga idol ay pag-usapan natin ang isang white lady na nagpapakita sa may Baliti Drive tuwing gabi na kinatatakutan pa rin magpahangga ngayon ng mga taxi driver na dumadaan sa mismong lugar. Ano kaya ang tunay na nangyari sa white lady na to? Siya ba ay ginahasa, pinatay o naaksidente? Tara at umpisahan na natin ang kwentong to. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Sinasabi na ito ay multo ng isang babaeng na may mahabang buhok na puti ang damit. Ayon sa kwento, siya ay namatay sa isang aksidente sa isang sasakyan sa may Baliti Drive. Karamihan sa mga kwento tungkol sa kanya ay sinabi ng mga taxi driver na namamasada tuwing gabi sa may Baliti Drive. Ayon sa kwento, may isang taxi driver na habang dumadaan siya sa Baliti Drive, may isang napakagandang babae na humihiling sa kanya ng pagsakay. Tumingin ang isang taxi driver sa likuran at nakita niya ang muka ng babae na puno ng dugo at pasa na naging sanhi ng pag-abandonan niya sa taxi sa takot. Sa ibang mga pagkakataon, sinasabing kapag nag-iisa ang mga tao na nagmamaniho sa kalsada yun sa madaling araw, madaling makita nila ang mukha ng isang babaeng nakaputi sa salamin sa likuran bago siya mabilis na nawala. Ang ilang mga aksidente sa kalsadang ito ay sinisisi sa mga operasyon ng white lady. Maraming mga mapagkukunan ang nasabing urban legend na ito na talagang ginawa ng isang reporter noong 1950s. At isang posibleng kombinasyon din ng maraming mga kwento mula sa lugar. Ang Baliti Drive ay isang dalawang linya na hindi magkakaibang kalye at pangunahing daanan sa New Manila District sa lungsod ng Quezon sa Metro Manila. Ang kalsada ay isang hindi nababahaging carriageway. Iyon ay isang daan na walang panggitna. Ang kalsada ay isang pangunahing ruta ng mga jeep at taxi na nagsisilbi sa lugar ng New Manila na kumukonekta sa Iloilo, Rodriguez Sr. Boulevard at Nicanor Domingo Street sa lungsod ng Quezon. Ang kalsada ay kilala sa mga antigo at 100 taon na Espanyol na bahay at Baliti Trees na linya sa kalsada. Kapansin-pansin din ang kalsada para sa mga nakakatakot na alamat na mayroon ito. Ang Baliti Drive ay pinangalanan sa isang napakalaking puno ng baliti na dating nakatayo sa gitna ng kalsada. Bagaman hindi alam ang eksaktong pitsa ng pagtatayo, ay nasiminto at naaspalto at naging pangunahing daanan sa panahon ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos noong umpisa ng 1970. Maraming mga bahay ng mga Espanyol sa lugar,
kasama ang tanyag na 200 taong gulang na Centennial House na sumusuporta sa pag-angkin na ang Balite Drive ay ginamit mula pa noong huli na ang panahon ng Espanya hanggang sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. Ang kalye ay naiulat na pinagmumultuhan ng mga kwentong nagpapalipat-lipat mula pa noong 1950s. Maraming naiulat na ang mga lumang bahay ng mga Espanyol sa lugar ay pinagmumultuhan. Ang pinakatanyag na kaso ang naiulat ay ang kwento ng isang white lady na madalas na nakikita sa site na yun. Ayon sa isang bantog na alamat ng urban legend ng Pilipinas. Gayon din ang iba pang mga alamat na gawa-gawa mula sa alamat ng Pilipinas ay minsan nakikita rin sa paligid ng site tulad ng mga duwinde at diwata. Isang paningin ng isang kapre, isang malaking usok na itim na higante ay naiulat mula sa lugar na yun ng ilang bisis. Sa kulturang Pinoy, ang mga puno ng Balite ay itinuturing na tahanan ng mga espiritu at mahiwagang nilalang. Ang paniwala na ito ay gumagawa ng Balite Drive na mas nakakatakot. Binalaan ng mga matatanda ang mga bata laban sa paglalaro malapit sa isang puno ng balite dahil sa ilang mga paniniwala tulad ng ang mga engkanto ay nakatira sa loob ng puno ng balite. Inaanyayahan nila ang mga bata sa loob ng kanilang kaharian. At kung ang isang bata ay kumakain ng isang bagay mula doon, mananatili siyang nakakulong sa loob ng puno sa panghabang buhay. Kung ituturo mo ang iyong daliri o tumawa sa isang puno ng balite, maiinsulto ang mga diwata at isusumpa ka. Kung pinuputol mo ang isang puno ng balite, ang engkanto na nakatira sa puno ay parusahan ka ng kamatayan. Ang White Lady ng Balite Drive ay may maraming pagkakaiba ng mga kwento mula sa pinagmulan nito hanggang sa mga hitsura nito sa mga driver. Ang kwento ay medyo luma at napakasikat, kaya't imposible na mananatili ang orihinal na kwento at hindi mabago. Maaari mong sabihin na ang mga tagahatid ng kwento ay nagdagdag ng isang bagay o naibukod ang ilang mga detalye upang gawin itong kawili-wili at nakakatakot. Unang bersyon na pinagmulan. Ayon sa ilang mga tao, isang babae ang ginahasa sa parihong lugar sa Balite Drive ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Dahil sa hindi nabigyang katarungan hanggang ngayon, mananatili ang multo ng babae upang makapaghiganti sa kanyang kamatayan. Pangalawang bersyon ng pinagmulan. Ayon sa kwento, nagmamaniho siya sa Balite Drive nang masalantan niya ang kanyang sasakyan na nagresulta sa kanyang kamatayan. Pangatlong bersyon ng pinagmulan. Ang White Lady na lumalabas sa hating gabi sa pagitan ng Bougainvillea at Mabulo Street ay isang mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas. Habang patungo sa Balite Drive mula sa kanyang paaralan, siya ay ginahasa ng isang driver ng taxi at itinapon ang kanyang katawan sa lugar na ito. Lumilitaw siya sa karamihan sa mga driver ng taxi dahil gusto umano siyang maghiganti. Iba-iba man ang kwento tungkol sa White Lady sa Balite Drive.
mananatili pa ring misteryo at nakakatakot sa mga taong may sasakyan na dumadaan sa lugar na yun. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.